Tiniyak ng gobyerno na tinututukan nila ang sitwasyon ng mahigit 2 milyong Pilipinong nasa Middle East. Sa gitna po yan ng gulo sa pagitan ng Iran, Amerika at Israel. Maraming kababayan natin doon ang natatakot daw ngayon. Balitang hatid ni Darlene Kai. Ay! Puta na lakas nun! Gulat sa pagsabog ang OFW na ito sa Qatar. Isa sa 7 bansa sa Middle East na pinuntirya ng Iran dahil may mga US military base. Ganti nila ito sa pag-atake sa kanila ng Amerika at Israel. Sa Al-Wakra Municipality, natamaan ng missile ang mga sasakyan sa isang residential area. Walang namatay. Ayon sa isang Filipino worker doon, panay ang tunog ng National Emergency Alert sa kanilang mga cellphone. Mga siguro 6 or 8. Oh my God. Ayan na naman, sunod guys. Yung daughter ko, sabi niya, talagang natakot siya. Yung panganay ko, parang, what is that, mama? So we're trying to explain. Naghawak-hawak kami ng kamay and we pray. Patuloy silang nakatatanggap ng mga anunsyo mula sa pamahalaan ng Qatar at Embahada ng Pilipinas. Sobrang lapit namin. Oh my God. Takot din ang nanaig sa OFW na si Edna Rio Castillo nang umabot ng pag-atake ng Iran sa Manama, kabisera ng Bahrain. Napapasaan ko sila. Ayan. Oh my God. Kita niyo yan. Makita niyo yan, guys. Ayan. Nagliliparin yung mga ibon. Uuwi pa ako, Lord. Uuwi pa ako. Diyos ko, pauwi niyo pa ako. Hanggang sa makapanayam siya ng GMA Integrated News, hindi pa rin daw tumitigil ang mga pagsabog. Halos kalapit lang talaga namin yung location ng pinagpasabog. Sobrang kabado talaga. Until now, sir, hindi pa rin ako makadito talaga sa sobrang takot. As of now, nasa mabuting kalagayan naman po. Sana po sila mag-alala and pray lang po sa lahat ng mga kababayan nating OFW. Maririnig niyo po yung sirena sa background. May mga pagsabog uli. Sana po ay matigil na po ang kaguluhan ito. Ang OFW na si Randy, 30 minuto lang ang layo ng tinitirhan mula sa US military base sa Jufair District na pinuntirya rin ng missile attack. Habang kausap siya ng GMA Integrated News, tila may narinig pa raw siyang pagsabog. Dapat daw malayo sa bintana. Bakit? May ano? Wala naman. Meron po akong naririnig ulit. Pinag-evacuate na raw ang ilan sa mga katrabaho niyang Pilipino habang naghihintay ng abiso mula sa gobyerno kung kailangang lumikas. Sa isang video message, siniguro ni Pangulong Bongbong Marcos na patuloy ang pagmumonitor ng mga kauni ng embahada at labor attaché sa mga lugar kung saan may kaguluhan. Sa ngayon ay patuloy ang aming pag-monitor para tiyakin na nasa magandang kalagayan ang ating mga kababayan sa Middle East. Dagdag ng Pangulo, patuloy niyang binabantayan ang sitwasyon at magbibigay siya ng karagdagang impormasyon na darating sa kanya. Pinag-iingat din ni Vice President Sara Duterte ang mga Pilipinong naninirahan o naglalakbay pa Middle East. Siguraduhin valid at hawak ang inyong mga dokumento at pasaporte. Kung lalo pang lumala ang sitwasyon sa seguridad, maging handa na baguhin ang inyong mga plano anumang oras kung kinakailangan. Sa datos ng DFA Department of Foreign Affairs, may mahigit 2,400,000 Pilipino sa iba't ibang bansa sa Middle East. Ayon sa DFA, inabisuhan na nila ang ating mga embahada sa rehiyon na ipaalam sa mga Pilipino ang emergency hotlines na maaari nilang i-contact. Ayon sa ating Department of National Defense at AFP, walang direktang banta sa seguridad ng Pilipinas ang nangyayari sa Middle East. Nasa 400 OFW sa NAIA Terminals 1 at 3 ang apektado ng mga kanseladong flights papunta sa iba't ibang bansa sa Middle East. Ayon sa OWA, stranded sa Terminal 3 si Eileen, domestic helper sa Bahrain na pabalik na sana galing Bukidnon. Nung nagbakasyon ako, 1 month ako nagbakasyon, namatay yung nanay ko. Tapos, hindi pa natapos yung 40 days, babalik sana ako ng Bahrain. Ito na naman nangyari. Inaalala niya ang kalagayan ng anak na nasa Bahrain. Sa OFW Lounge, meron silang pwesto dito, hindi sila pakalat-kalat sa airport. Kahit na yung iba, halos isang araw na dito dahil sa pag-aantay ng anunsyo tungkol sa kanilang mga flights. May pagkain tayo dito, inumin, merong wifi, meron silang pepwestohan, matulugan. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News.